Rusi Flash 150X. Kalat na kalat ngayon to guys, Rusi Flash 150X kasi 4 valves na siya. So ine-expect ng lahat na matuling, and sabi ng iba, ano daw, sibak daw ang Raider FI tsaka yung mga other 150cc's sa Rusi Flash 150X. Ngayon guys, hindi pa ako nakaka-testing. Honestly, hindi pa ako nakapag-testing. Pero napapanood ko kay Mac Raider tsaka kay J-Mags. Nagte-testing yata sila noon. Rusi Flash 150X at tsaka Raider FI. Tapos Raider FI yung naalala ko nanalo doon. Well, kung stock to stock ang labanan, ito lang masasabi ko, fact talaga to guys. Mahirap namang talunin talaga ang R150 sa mga 4-stroke. Yung mga kasabay niyang 150cc's ngayon, mahirap na ring pataubin talaga yung stock. Stock lang ang labanan muna guys. Stock muna, wag niyo muna ipasok yung nakapang ilalim, naka throttle body, sibak naman yan kapag kargado na yan, ganyan ganto, wala naman ganon. Stock lang ang usapan guys. Mahirap talunin ang R150, yan ay fact. Gusto ko rin ng sniper, ganyan ganito, ang banking ganyan, nasarap siya pang cornering, promise. Ang forte talaga na sniper, for example, ay cornering. Maganda talaga yung pagkakagawa ng yung forma ng chassis niya, kumbaga yung bike geometry, maganda talaga. Sibak ang Raider doon pagdating sa mga kargado sa racetrack, kasi mas gusto ng iba, lalo na sa karera, yung mas malakas ang torque. Ang torque ng RFI ay medyo mahina guys, medyo mahina kung ikukumpara mo sa mga katapat niya na 150cc. Ngayon, balik tayo dyan sa Rusi Flash 150X na naka 4 valves na. 4 valves, oo, tutuling kasi 4 valves na siya kumpara sa mga 2 valves na kalimitan ay nasa low end ang power. Low to mid, ganyan. Pag nag 4 valves na, kadalasan mid to high ang tuling niya mga yan. 4 valves. So, parang sa pandinig ng iba, 4 valves to, ang tuling nito. Parang ganon. Yung expression para sa kanila nun is napakatuling na, and many will claim na ito na ang R150 killer. Ganyan. Matagal na may R150 killer guys. Matagal na, sobrang tagal na. Papasok na naman dyan yung mga KR150, NSR150. Yung mga yan. Matagal lang meron guys. Pero ang usapan nga lang natin, kumbaga stock lang muna. Balik tayo dito. Rusi Flash 150. Goods, kasi si Rusi talaga habang tumatagal nagiging competitive na talaga. Tinatapatan niya na yung mga features at itsura ng mga motor na meron tayo ngayon. Ayan, tinan nyo, 4 valves na. 4 valves na, tas kung hindi ako nagkakamali guys, nakita ko yung specs niya, almost same siya ng bore and stroke ng RS150. 57.3 tsaka 57.8 yata ang bore and stroke niyan. Parang ganun. So box configuration, balance, hindi natin alam yung pwede pa nating mapiga sa Rusi Flash 150X. Pero ang sigurado lang ako, maganda, matesting natin yan through GPS. Stock talaga, walang papalitan. From casa, wala kang papalitan, no? Tingnan mo yung top speed sa GPS. Pag yan ay hindi pumalo ng mga nasa 135 something, hindi pa siya mabilis. Kasi 135, kayang-kaya yan ng mga ibang stock. Or even 130. Yan, 130, medyo matuling na rin yan. Actually, sa GPS, yung mga 130, medyo matuling na yan, guys. Kasi, ang speedometer ay kadalasan advanced talaga. Yung speedometer natin sa motor mismo, advanced yan. Pag kinalik mo sa GPS, laging mas mababa ang GPS. So, ayan, para sa akin, yung Rusi Flash 150X ay hindi ko pa alam. Pero good thing kasi naka 4 valves na yan. Maangas na tunog niyan. Malaman natin eventually kapag nakita na natin yung yung tibay niya at saka yung talagang power ng stock talaga. Pero magandang i-compare sa kanya is mga GTR, Winner X at saka Sniper na katulad niya din ng itsura. Doon natin siya i-compare, tapos tingnan natin kung anong kaibahan niya. Ano pa bang mga features ang maibubuga ng Rusi Flash 150X, naka-sleeper clutch na ba yan, ganyan ganito. Hindi ko alam yung full specs guys pero good thing from Rusi, naka 4 valves na yung nila, yung kumbaga parang underbone. Underbone ba? Ewan ko, basta malaman natin guys. Siguro someday try natin mag-review niyan, tapos compare natin kung tatapat ba siya sa Sniper, sa RS150, dun sa isa yung GTR, mga ganyan, R150. Tingnan natin yan soon guys.